Inihahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Mapayapang pakikinig po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, na sumasayang papawid dito po sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela, at 95.9 FM sa Zambales. Bringing Christ into Your Home. Ito po si Brother Ronnie Aclo. Magandang gabi po. Ako naman po, Sister Merly. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sumayin niyo po ang karunungan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po si Sister Marjorie ng San Rafael. Brother Rico Silva, LBC, St. Michael, Archangel Paris. Magandang linggo ng gabi ng kapayapaan po sa ating lahat. Advance Merry Christmas. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Mga minamahal namin taga-subaybay ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home. Nandito na naman po muli ang inyong pong mga abang lingkod na sa gabi pong ito ay nagkakatipon-tipon na naman po dito sa himpilan po ng ating mahal na ina po, Radyo Maria Philippines. At upang anyayahan po kayo na kami po ay inyong samahan sa pag-aaral po muli at pagtalakay sa hiwaga at karunungan ng mga salita ng Diyos dito po sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Katoliko. Ang tunay na buhay makadiyos. Kaya lagi po ninyong napapakinggan tuwing linggo mula ika-9 hanggang ika-10 ng gabi. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot po kahit kaunting kaalamang espiritual sa inyong tagapakinig ng Radyo Maria. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo po ay aming inanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Diyos na dakila, kami po ay nagpapasalamat na kami po ay inyong tinawag upang makapaglingkod sa inyo. Salamat po na lagi ninyo kaming binibigyan ng mga grasya, biyaya at pagpapala. Salamat po sa aming mga mahal sa buhay na laging umaantabay sa amin. Patuloy niyo nawa silang bigyan ng karunungan upang balang araw ay makasama din namin sila sa paglilingkod sa aming kapwa, lalong-lalo na po sa pagsunod, pagtupad at pagganap sa inyong banal na kalooban. Ito po'y aming inihiling at dinadalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesucristo, kasama ng banal na Espiritu magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Birhen dapat ipagbantog. Panalangin po kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Sister Merly, sa ating pong pag-aalay ng panalangin. At muli po, pinapaalala po namin sa inyo, mga minamahal namin taga-subaybay ng ating pong programa at lahat po ng mga programa pa ng Radyo Maria Philippines ay mapapakinggan din po sa mga karatig lalawigan at sa buong kapuluan at sa buong mundo sa pamamagitan po ng audio streaming sa mga website po ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa buong mundo po sa www.radyomaria.org. At sa ating pong masusubaybayan din po kami sa ating pong page, Facebook page po na pinamagatang Mistisismo, at pakilike lamang po ang aming page at titingnan nyo na po at marirecap nyo na ang aming mga talakayan. Gayon din po sa youtube.com ay isearch nyo lang po ang title ng aming mga paksa at doon po ay makikita nyo na. Pakihanap lamang po ang may logo ng Radyo Maria Philippines. Salamat po. At muli po, mga minamahal naming taga-subaybay, muli pong pagbati sa inyo ng magandang gabi po. Sumayin niyo po ang kapayapaan saan man po kayo naroon.
Nandito na naman po tayo upang atin pong muling tahakin ang isang pag-aaral tungkol po sa mga hiwaga at karunungan ng atin pong mga banal na kasulatan. Ano po? Sa atin pong panimula, atin po mulang bigyan ng tanaw yung susulyapan po natin ng atin pong nakaraang mga tinalakay last week, nakaraang linggo, December 13, na doon po binuksan natin ang isang aklat ni Propeta Ezekiel tungkol po sa paksa po ng tabak ng Panginoon. At doon po na bigay po sa ating pag-aaral ang kalalagayan po ng mga tabak na o pakahulugan ng mga tabak na atin pong naiugnay sa atin pong pananampalataya, sa atin pong sa tipan po ng Diyos na may tatlo pong kalalagayan, yun nga po, sa panahon po ng Ama, nandyan po yung pagpaparusa sapagkat yan po Ama po yun, Subalit sa tipan naman po ng Anak, ang tabak ay sa pamamagitan po ng mga ebanghelyo na pananalita ng ating Panginoong Kristo na siyang nagdulot ng kapatawaran, nagbibigay ng kapatawaran sa mga tao na sila po'y magkaroon ng pagkakataong maangkin ang Diyos o sila ay makaisa ng Diyos sa pamamagitan po ng ebanghelyo, sapagkat ang ebanghelyo po ng ating Panginoon na siyang sabi nga po matitibay na pananalita, matatalim na pananalita, na siyang nagbubukas sa mga isip, puso at kalooban ng tao tungo sa isang spiritual na buhay, ay siya pong nagiging daan. Siya pong daan na sinasabing mga pananalita ng Panginoong Diyos sa katauhan po ng ating Panginoong Hesukristo. At yun nga po, sa paglisan po ng ating Panginoong Hesukristo, sabi niya, hindi ko kayo iwang ulila. Susugo niya ang Espiritu Santo na siyang magpapahayag at magpapaalala ng lahat ng bagay sa atin. At ito nga po yung mga pananalita na nagbibigay po at nagpapaliwanag sa atin sa panahon po natin. Ayan po yung mga sulat ng mga apostol, na atin pong patuloy na tinatamasa sa ating buhay pangkaluluwa. At sa kabuuan po, ang nabigyan po natin ng isang kabuuan, ang talim o ang tabak ng Panginoon sa pamamagitan po ng sagisag ng ating banal na kasulatan na atin pong nakapaloob po sa ating pong pananampalatayang Santa Iglesia Apostolica Romana, ang banal na kasulatan na siyang sagisag ng tabak ng Panginoon sa kanyang tatlong pakikipagtipan sa tao sa kabuuan po ng ating pananampalataya. At ngayon po, dumako po tayo sa ating pong paksa, ang paksa po na pinamagitan po nating ang tunay na buhay, ang tunay na makadiyos. Babasahin po muna sa atin ng ating kapatid na Sister Marjorie. Sumayin niyo po ang kapayapaan Sumayin niyo rin. ng banal na pagbasa sang-ayon sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, sang-ayon kay San Lucas na may kabanata 4, talata 1 hanggang 13. Binisin po kami ang aming mga isip, ang aming mga labit lila, ang aming mga puso at kalooban, sampu ng aming katawan lupa at kaluluwa, upang kami po ay maging karapat-dapat makinabang sa pag-aaral ng inyong mga banal na salita, luwalhati po sa inyo, Panginoon. Si Jesus na puspos ng Espiritu Santo ay umalis sa Jordan, dinala ng Espiritu sa ilang, at do'y namalagi sa loob ng 40 araw na tinutukso ng demonyo. Sa loob ng panahong iyon ay hindi siya kumain, kaya siya ay nagutom. Winika sa kanya ng demonyo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang batong ito." Subalit tinugon siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." At dinala siya ng demonyo sa isang mataas na pook. Ipinakita sa kanya sa isang saglit ang lahat ng kaharian sa daigdig at sinabi sa kanya, "Ibibigay ko sa iyo ang buong kapangyarihan at karangalan ng mga kahariang ito na pinagkaloob na sa akin at maibibigay ko kanino mang ibig ko. Kaya't kung sasamba ka sa akin, ang lahat ng ito ay magiging iyo." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ay sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Dinala siya pagkatapos sa Jerusalem at pagkalagay sa kanya sa tuktok ng templo ay winika sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos,
Magpatihulog ka rito sapagkat nasusulat, ipagbibilin ka niya sa kanyang mga anghel upang ingatan kanila at dadalhin kanila sa kanilang mga kamay nang di matisod sa bato ang iyong mga paa. Ngunit sinagot siya ni Jesus, sinasabi na huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. At nang maisagawa na ang lahat ng panunukso, iniwan siya ng demonyo hanggang sa takdang panahon. Ito po mga kapatid, ang mga banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, Kristo, naway sa bisa at kapangyarihan ng mga banal na salita ng Diyos ay mahugasan ang aming mga pagkakasala, pagkakamali at pagkukulang upang ito po ay maging daan sa aming kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan. Siya nawa. Sa Sa ngalan ngalan ng ng Ama, ng Anak, Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Sister Marjorie, sa ating pong paksa. At dito nga po, nabasa po natin sa Ebanghelyo ni San Lucas, ano po, ang panimula ng ang ating Panginoon po, kagagaling lang niya, no, sa pag-aayuno, no? Ito yung sinasabing 40 days and 40 nights, ano, na hindi siya kumain at hindi rin uminom ng ating Panginoon. Actually po, ngayon po, nalalapit na po ang Kapaskuhan, ano po. Pero ang Ebanghelyo po natin, mga ginigilan namin mga taga-subaybay, para papunta po sa penitensya, ano po. Hindi po, ito po isang, may kaugnayan po ito. Kaya po may Pasko, ano po, dahil po rito. At dito nga po, atin pong bibigyan po ng pananaw itong bahaging ito ng ating Ebanghelyo na kung paano ang ating Panginoon po ay magsisimula na mangaral at isagawa ang kanyang talagang misyon dito sa ibabaw ng lupa bilang Diyos na nagkatawang tao. At yun nga po, makita po natin sa umpisa pa lang, lumapit, umentra na kaagad yung kalaban, ano po, at gusto na siya kaagad na ilugmok, ano po. Kaya lang makikita po natin sa pananalita ng Panginoon, ano po, na bawat salita po ng demonyo sa kanya, punong-puno po ng karunungan ang mga katagang binitawan ng ating Panginoon. Larawan po ng isang tabak, ano po, na humihiwa doon sa mga pananalita ng nitaning, ano po, ng demonyo na paano siyang tinutukso, ano po, mga pangontrang pananalita ng ating Panginoon na puspos ng karunungan na larawan din po ng isang tabak ng ating pong iuugnay sa nakaraan nating mga paksa. Ngayon po, sa ating pong pag-aaral, bago po tayo pumasok sa pagpapalalim ng ating paksa, ano po, sa panahon po natin, sa ating pong pangkaraniwang buhay, ano po, sa ating normal na buhay, no? Paano ba tayong nilalapitan ng demonyo, ano po? Sino bang unahin natin? Sister Merly. Sa ating pong normal na buhay, ano po? Paano malapit ang demonyo? Po, sa panahon natin, ito. Sa pang-araw-araw nating buhay, ano po? Opo, kasi kung minsan po, di po ba, kailangan mong bumangon at magtrabaho, tinatamad ka. Opo. Tinutukso ko po ng demonyo. Ayaw kanyang bumangon para tamarin ka. Hindi ka, yun po isang panunukso ng demonyo. Sa pagkain din, tinutukso tayo. Kailangan moderate lang po lahat. Kasi po ang dapat magtiis tayo, bumangon, ganun. Para hindi tayo madokso ng demonyo. Kasi ang tunay na maka-Diyos ay ang taong matiisin. Anumang pagsubok ang dumating sa kanyang buhay ay agad sinasangguni sa Diyos. Wala siyang pag-aalinlangan. Siya ang taong may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Nagtitiis siya at nag-aaral sa mga salita ng Diyos at sumasangguni sa simbahan. Natututunan niya na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. So ginagawa at sinasabuhay niya ito. Nakikita niya at nadarama na ang katotohanan at ang karunungan ng Diyos ang sumusubaybay sa kanya sa lahat ng panahon. Siya ay may kababaang loob
naiingatan niya ang kapayapaan sa kanyang isip, puso at kalooban. Kahit na ginugulo ng mga tao ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pakikialam at panghihimasok, pinapanatili pa rin niya sa kanyang sarili ang tunay na katimpian, katatagan, katarungan, katyagaan na may kaakibat na kahinahunan. At alam niyang binabalangkas ng Diyos ang lahat ng bagay para sa kanyang kabutihan. Maraming salamat, Sister Merly. Ano po? Kasi po naitanong po natin yan, paano po tayong ilalapitan ng demonyo sa pangkaraniwan nating buhay? Kasi nga po, ang ating nga po Panginoon, nilapitan tayo pa kaya? Ano po? Oo nga po. Yan po talagang makatotohanan po yan natin na pong nararanasan sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Ano po? At nasabi nga po ng ating kapatid, mga minamahal namin taga-subaybay, na yung ang taong makadiyos daw po ay matiisin. Yan po yung pinaka-highlights. Ano po? Matiisin. Wala kang pagtitiis, talagang lapit sa'yo ng demonyo. Ano po? Pero marami pong angulo yan. Paano po siyang lumalapit sa atin? Sister Marjorie naman. Sa buhay po namin, yung mga hilig po ng mga gusto na minsan meron nang ginagamit pero gusto mo bumili ka pa ng ganito, ganyan. Minsan po nakikita ng mga mata na sa tingin natin maganda pero pag naglaon po hindi mo na siya mapapakinabangan. Sabihin nakakapagpalayo Opo, nakakapagpalayo sa kalooban natin sa Diyos. Hindi naman nauukol sa Diyos. Hindi na, tama po. So, kaya po yun, yung mga simpleng paglapit sa atin, yung po mga bagay-bagay na tayo nilalayo nga sa Diyos. Mga tukso na sa iba't ibang aspeto po ng ating, depende po sa kalalagayan natin, sa inyo po, mga minahal na taga-subaybay, sa buhay mag-asawa, nandiyan po yung mga, siguro, yan po, nakikita na po ng mga kapatid po natin yan, na mga sa buhay may pamilya, paano silang nilalapitan ng demonyo, para sirain ang tinatawag na magandang relasyon ng isang pamilya, At yan po, gawain po ng yan po ang gawain ng demonyo, para wasakin. Kaya naman po sa atin pong paksa ngayon, mapag-aaralan nga po natin na ang demonyo, hindi po natin masasabi ma-underestimate, Huwag po natin sabihin na kaya natin siya. Ang ating Panginoong Jesucristo nga po, nakita niyo po paano niyang tinukso, So dito po sa paksa natin, atin pong pag-aralan ang mga bagay-bagay na makatutulong po sa atin kung paano po nating malalabanan, sabing ganon, ang mga tukso at mga hibo ng demonyo, sa atin pong paksa. Unang panunukso, sabi sa kanya? Ganun tinapay mga bato niyan. Brother Rico, bigyan mo nga ng diin yung parte niyo, paano, ano yung panunukso na yan sa ating kalalagayan, Malalim na natin. Pananaw tungkol sa panunuksong yon, nagagawin yung tinapay yung bato. Sa magic ba yan o paano? Magandang gabi po ulit sa inyo lahat, mga kapatid. Diba nga? Noong nakarang linggo, si Propeta Ezekiel ang kasangkapan para maipakita yung conversion ng meaning ng mga salita ng Panginoon Diyos na galit na ito Yung promise man, which is Jesus Christ Himself, siya yung pangako, diba? Nung dumating ang Panginoon sa Christ, nagsimula na yung spirit life. Ano rin ang tawag na spirit moves me. Every time I'm near you, sabi ni Barry Manilow. Kaya mayroong spirit life, spiritual life, ang kaluluwa, ang kahulugan o priority ng tipan ng Diyos ngayon, kasangkapan po ang ating Panginoon sa Kristo, being the second person of God. Siya yung salita na nagkatawang tao. So, binihisa ng katawang literal. Pero yung katawang literal, banal yun. Lagay sila ng mga banal. Nagsimula kay Mama Mary. Banal din ang katawan ni Mama Mary. Siyempre, banal yung ilalagay na salita. Banal dapat yung katawan din. Ngayon,
ang takbo, ang andar ng banal na ebanghelyo, ang Panginoon Kristo ay galing sa matagalang pag-ayuno at parang may extension 40 days ulit Dumanas ang Panginoon kasi ng mga ng mga mortifications, fasting, mga penance, mga penitensya. Kaya literally may mga naging penitensya pag malaraw na, pero sa Panginoon Kristo sinagawa yun ng Diyos sa kanya sa tulong ni mga Mary para maituro yung pangkalawang merito ang magbe-benefit ng mga mortifications niya, mga pag-ayuno. Yung kaluluwa kasi nga si Jesus Christ ang Panginoon, kung meron man pertaining ito na matatawag siya sa pakipagtipan niya sa lupa, yung kaluluwa nga na binubuo ng isip na hindi nakikita, pusong hindi nakikita, nararamdaman sa magitan ng salita, at kaloobang hindi rin nakikita, pero makikita mo yung actuations ng kalooban through hands and feet sa magitan ng kamay at paa. Makita mo yung nialam ng kalooban ng isang tao. Kaya mind, heart, and will, tatlong sangkap, 3 faculties na hindi nakikita dahil siya mismo yung kaluluwang hindi nakikita. Ngayon, ang ebanghelyo ito, ang tanong ng Brother Ronnie doon sa panunukso, sabi yung unang panunukso, sinasabi na ka ng Diyos, nasusulat na kaya mong gawin tinapay ang mga bato na yan. Sa mga utid, mayroong salita na lumabas sa bibig ng demonyo. Negative, sa Kampangan sinusulo siya, o sa Tagalog, iniinsulto siya, tinutuya siya. Ang Panginoong Kristo kargado ng pag-aayuno. Gutom nga siya literally sa tinapay, pero hindi tinapay literal ang hinahanap niya. Yung spiritual na tinapay, yung living bread, yung tunay na tinapay nagbuot sa langit, yan yung mga salta na tagay-tagay niya na may baon-baon na kapangyarihan at karunungan, kaya hindi nakaporma ng demonyo. Kasangkapin yung tinga ng Jesus Christ, pumasok sa salta ng demonyo, sabi niya, nasusulti naman, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Para bang sinabi ng Panginoon na hindi lamang pangkatawan ng dahilan ng tao, ba't nasa mundo siya, yung pangkaluluwa, kasi yung pangkaluluwa, yan ang sa totoo lang, yan yung mismong nananagot sa Diyos. Yan yung mismong haharap sa Diyos, sa sandali ng nakahatulan. Kaya ang kailangan pagkain yan, mga salitang nagbubuhat sa ibig ng Diyos. Ano yun? Yan yung mga salitang daan, sa puso na marami yan. Sa daan, meron yung mga pag-aayuno, paggabanal, ganyan, pananalangin, wherein na ang paggabanal, the only chain to communicate with God, parang ganon. Ibig sabihin, makikita yung salita ng Panginoon Kristo, punong-puno ng power, sabi nga ni Brad, puspos ng kapangyarihan Tarawan siya ng isang tabak na matalas, napakatalas. Bakit? Kasi yung kapangyarihan yan, ang mismong may hawak niyan, yung Supreme God, yung karunungan na siyang tumataga. Hindi nakaporma demonyo, o tumataga double blade, taga sapul. Hindi nakaporma demonyo, doon sa salita pa lang niya sa Jesus Christ, Ngayon, lumapit, dinala naman siya, tama na, bago lumayo ang ebanghelyo. Bakit nga pala binabanggit dito na ilang na lugar? Si Kristo, ang Panginoon dinala ng Espiritu Santo sa ilang lugar. Sa Makatwid, mayroong tinatawag na isolated place talaga. Isa siya sa buo komposisyon ng buhay maka-Diyos. Isolated place, kinakailangan pala na ang Panginoon dumanas muna. Na madala siya sa ilang na lugar. Ano yung ilang na lugar? Malayo sa kapakialaman ng daigdig, malayo sa community ng tao, malayo sa inyo ng daigdig, wherein na masosolo siya ng Diyos Ama. At kasama si Mama Mary, maituro sa kanya, maibigay sa kanya, maikarga sa kanya yung magiging siya. Ano yung magiging siya? Yung kaluluwa niya na may isip sa kalabali pupuspusin ng mga biyaya na nagmumula sa karunungan. Mga biyaya na nagmumula sa kapangyarihan, mga biyaya na nagmumula sa kabanalan, ipupuspos sa kanya kasi haharap siya sa matinding laban. Yung kaluluwa ang tatrabaho ng demonyo sa tao. Kaya yan din kaluluwa yan,
ang kaluluwa yan, Jesus Christ ang siyang tatrabaho din sa demonyo din mismo, kasangkapan ng kapangyarihan o yung eternal power na yan at yung eternal wisdom yan para di makaporma ang demonyo. Eh, ang tanong ni Brad sa akin, dito pa lang sa tinapay pa lang, hindi pa pwedeng pumunta dun sa pangalawang tiulit pa siya. Ituloy-tuloy nyo na, brother, para makita na natin. Ngayon, sa puso yun, kaya nga, tinesting doon, kasangkapan ng demonyo, ha? Hindi rin alam demonyo, ha? Kasangkapan din siya, di ba? Hindi yan na malayat ko, trap na siya, eh. Kasangkapan din siya, pinayagan nila ng Diyos para gawin niya, sabihin niya, para matesting kung ang puso ni Kristo, eh, nahagip pa ng sariling damdamin. Doon makikita natin, malinaw na hindi damdamin ni Kristo ang pinayari doon, yung diwa ng puso niya. Diwang naninindigan doon sa tinatawag na misyon ng Diyos sa tao na maituro yung totoong pagkain ng kaluluwa. Sangkapan ng tenga, yung mga salita ng Diyos papasok sa puso, yung makaunawa, matutong umunawa ang tao sa totoong kahulugan. Ha? Ng pangunawa. Ha? Sa gusto mangyari ng Diyos na, ano yun? Yung matutong sumibol sa puso ng tao, yung tunay na pagmamahal sa kanyang kapwa. Sabi nga, nakaraang linggong talakayan, mapaglilingkuran mo ang Diyos, diyan din sa taong kasalamuha mo araw-araw eh. Kaya meron yung sabi, aklat ng buhay mga Diyos, yung hangga din man, diyan mo rin sa tao may papakita sa Diyos na minamahal mo ang Diyos na yan. Sa magitan na minsan inuuna kami kapwa mo, bagamat alam mo na kung ano man meron siya, ano siya, yung pangunawa, salitang pangunawa, isang klase ng tinapa yun na galing sa langit, yung pangunawa, malalim na pangunawa. Ngayon, dahil may kilang oras, doon sa pangalawang panunokso sa kanyang demonyo, sabi ng demonyo, isang kisap mata na kumumpas siya, parang gano'n eh. Pinakit sa dalawang mata ng Kristo yung lahat ng mga karanyahan sa daigdig eh. Siguro wala lang sa pinakit ng demonyo doon, mga tablet tsaka cellphone, di pa uso nun eh. Di ba? Isang kisap mata yung mga kaharian, mga kayamanan. Eh, nalim mo yung demonyo, palibas ang demonyo, wala namang karunungan yan eh, wala namang, kumbaga, puro kalaman lang ng masama't mabuti ang demonyo. Hindi niya na naintindihan na yung karat niya, siya si Kristo, siya mismo yung Panginoon ng magmula pa, bala pa si Abraham, siya na yun eh. Kaya sabi, sumagot si Kristo sa kanya, oy, nasusunod din naman na wala kayo ibang pagsasambay o paglilingkuran kundi ang Panginoon mo ng Diyos. Natamay na naman yung demonyo doon. Kaya doon naman, tinesting naman doon yung mata, kasangkapan yung dalawang mata, para naman maipakita na yung merong isip naman. Ha? Na doon, malinaw na hindi umiiral kay Kristo yung sariling kaisipan. Bakit? Ang isinagot ni Kristo yung karunungan na dala-dala niya. Sabi, ang paglilingkuran mo, sambay mo, malay mo iba kundi itong Panginoon mo Diyos na to. Ha? Kaya kung merong negatibo sa puso na sariling damdamin, merong negatibo sa isang sariling kaisipan, yun ang mga pinakikita ni Jesus Christ na nakakast away niya. Ha? Sa tulong ng mga dinanas niya ng mga pag-aayuno. At yung 40 days na extension niya. Kaya sa pangatlong tungko, sa pangatlong kanto ng kaluluwa, sa kalooban, yung pag-iral ng sarili kalooban, o yung spiritual naman, marinaw na hindi na naman nakaporma demonyo. Bakit? Nung sabihin niya kay Jesus Christ, nasusulat na magpatihulog ka nga dyan, sabi nga nun eh. Nasusulat na nasaluhin ka ng mga anghel. Ha? Nagaya sa langit na pa, hindi mo lang maaling pa, matisod yung pa, matukat pa mo. Hindi maano katawan mo. Sagot naman ni Kristo, nasusulat din naman na huwag mong tutoksuhin ang Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin hindi umubra yung panunokso ng demonyo yun sa kanto ng kalooban ni Kristo. Ibig sabihin panatag at definido ang kalooban ni Kristo. Dala-dala ni Kristo tinatawag na banal na kalooban ng Diyos. Ano yun? Kontrolado ni Kristo. Supil niya yung kalooban niya. Hindi siya pwedeng bulahin ng demonyo na magkapahulog nga siya. Pag nagpatihulog siya, dinapaga kamatay ng literal. Di siya naipako sa krus. Kaya ibig sabihin doon makita yung isip po sa kalooban ng tao, isinampol ni Kristo ang buhay na kung ang tao ay mag-adhere o mag-ambisyon na maging sumunod sa Diyos, maging maka-Diyos siya, unti-unti magme-merito, matatanggap ng tao yung tunay na salita na may kapangyarihan at kaisipang may karunungan at kaloobang may kabanalan para sa ina-adhere niya na isang buhay maka-Diyos na magsisimula lahat sa tinatawag natin na ascetic life o buhay asetiko, pamumuhay sa ilang na lugar wherein na
masusulong ka ng Diyos, ha? At ng mahal na ina na maibigay sa iyo unti-unti ang lahat ng requirement ng mga virtues, mga katangian para maging makadiyos sa isang tao at magkamit siya ng buhay walang hanggan, sampu ng kanyang mga minamahal sa buhay. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat, Brother Rico, sa masaya nating pagtalakay sa tatlong uri ng panunukso po ng demonyo sa ating Panginoong Jesucristo. Na bagamat magpapasko na po, 5 araw na lamang, ito po ang ating napiling paksa sapagkat ito po malaki po ang kaugnayan nito sa Ebanghelyo po kanina. Nagsimba na po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay, at doon ay binibigyan ng papuri ang ating mahal na ina sa Ebanghelyo kanina. At ating po may ugnay dito sa ating pag-aaral yan sa mga susunod pang sandali ng ating pagtalakay. At bago po tayo lumaot pa sa ating mga pag-aaral, bigyang daan po muna natin ang paalala po ng ating himpilan. Aking minamahal na kapatid sa Radyo Maria, maalibig ko po kayong inaanyahan na makinig tayong lagi sa estasyon na ito ng Radyo Maria, ang boses ng ating mahal na Birhen Maria at ang konkretong senyal at isang konkretong pagpapatutuo na ang Diyos ay buhay sa atin dahil ang Ina ang nagbigay ng buhay sa ating tagapagligtas. Ito po ang inyong maliit na kapatid, si Arsobispo Pasiano Aniceto. God bless you through Our Lady and all the children of Mary. Ang ating inang simbahan ay may matalas na paghamon sa atin na gamitin ang lahat ng mga makabago at makabuluhang mga pamamaraan upang ang salita ng Diyos na usbungan ng pananampalataya ay maihatid sa lahat ng sulok ng daigdig. At ang Radyo Maria ay isa sa mga pamamaraang tumutugon sa hamon na ito. Sa napakahabang panahon ay pinakikinabangan natin dito sa Pilipinas at sa buong mundo ang biyaya ng Radyo Maria na naghahatid ng tinig ni Kristo sa mga tahanang Pilipino. Maraming mga Pilipino na ang umalabang pananampalataya dahil sa gawaing ito. Kaya't sama-sama tayo at maghandog sa mahal na Inang Maria na tumutulong sa atin. Ito po si Father Raymond, ang direktor ng Radyo Maria sa Pilipinas. Umaanyaya at humahamon ng pagmimisyon sa inyong lahat. Don't want your love anymore. All the leaves are brown. Come and join us as we journey to the past with precious memories. In this program, we pay tribute to the good old songs we've grown to love and the beautiful memories that they bring back. I'll never let you see, darling, you can count on me. Send me the pillow that you dream on. Precious Memories airs only here on Radyo Maria, bringing Christ into your home. Radyo Maria, bringing Christ into your home. Nagbabalik po ang tunay na buhay mga Diyos at kayo po ay patuloy pa rin nakikinig sa himpilan ng Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Na patuloy pong tumatalakay sa paksa po ng ang tunay na makadiyos. So, kanina po, binigyan na po ng diin ng ating kapatid yung tatlong uri ng paglapit ng demonyo sa ating Panginoong Jesucristo bilang panunukso,
atin naman pong tingnan ngayon kung ano po ang may share sa atin ng ating kapatid na si Sister Marjorie tungkol sa 3 uri ng panunukso na yun. Yun nga po, na-summarize na po ni Brother Rico kanina, na yung 3 nga ay siya po yung daan, katotohanan at buhay na binigay na daan ng Panginoon sa atin tungo sa ating kaligtasan, no? Yun nga yung sa una, yung tinapay, yun nga yung sacrifices, no, yung pagtitiis na kung pupunta tayo sa aklat ng Genesis, yun nga yung isinumpa ng Diyos ang tao na sa pawis ng iyong mukha ay kakain ng kanang tinapay hanggang sa magbalik ka sa lupa na pinanggalingan mo. So means of sacrifices po yun. Yung ikalawa po, yung sinabi ng demonyo doon na kaharian ng daigdig, yun po yung mga naghahari sa bawat tao. Sa panahon po natin ngayon, ito na po yung means of happiness po natin, eh. Yung kapangyarihan, karangalan, tsaka karangyaan. Yung mga gusto ng tao, gusto ko niyan, gusto ko nito. Na hindi naman natin namamalayan na inuubos na pala ng ito yung oras natin sa walang kabuluhan, na mas pinagtutuunan pa natin ng pansin kaysa sa tunay na Diyos, no? Sabi nga ni Jesus doon, makamit mo man ang buong daigdig, kung mapahamak naman ang iyong kaluluwa, anong maipapalit mo rito? So, sabi nga, ang Panginoon mong Diyos ay sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At yung pangatlo nga po, sabi dito, inuutosan nga ng demonyo si Jesus na magpatihulog, no? So, para sa akin po, huwag po nating ilagay sa ibang bagay yung pananampalataya at pag-asa po natin sa Diyos. Huwag nating ilagay ang pagtitiwala po natin na ikaliligtas natin yung pagsasawalang bahala sa mga alituntunin ng Diyos. Dahil ang unang utos po niya ay ang pagsunod po. At katulad din naman po ni Jesus, kailangan din naman po nating gumawa tayo, no? Yun nga yung sinabi ni Brother Rico, yung pagbabanal, nakapaloob po doon, pagbabanal, pag-aral, pagsasagawa, para po makamit natin yung kaligtasan. At sa bandang huli po ay tinuturo ng ating ebanghelyo na kung paano ba natin mapaglalabanan ng tukso ng demonyo at ang kasalanan, at yun nga ay sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno, no, sa ilang na lugar nga po. Tulad ng ginawa nga ni Jesus, at sabi po niya, mag-ingat sana kayo, baka maggumon ang inyong mga puso sa katakawan, sa paglalasing at sa pagkabalisa sa buhay na ito. Dahil sa mga paraan pong yon, nailalayo po yung loob natin sa Diyos. Sinabi nga po ni Jesus, magbantay kayo at manalangin lagi upang magkaroon ng lakas na makaligtas sa lahat ng bagay na ito na mangyayari at makaharap tayo sa anak ng tao. Yun nga sa huling paghuhukom. At sa pamamagitan pa rin naman po ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos, ay pupuspusin din naman tayo ng espiritu ng karunungan na siyang magigipong sandatang pang-espiritual upang makaharap tayo sa lahat ng uri ng panganib, pagsubok at hirap. Yun po yung willpower po natin, yung Espiritu Santo na nasa atin na po. Siya po yung tumutulong sa atin, naggagabay sa atin, nagbibigay ng lakas, karunungan, katapangan at pagsupil, yung self-control po nga. At kapag naisasagawa na po natin yun, yung pagbabanal, pag-aaral at pagsasagawa ng mga katuruan ni Kristo, katuruan ng Diyos, nagiging katulad na po tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa pagiging isang tunay na makadiyos. So, maraming salamat, Sister Marjorie, ano po, ayun. Ibig sabihin, ang tinutularan po natin dito, ano po, sa paksa po natin, ano, yung pagtulad na nga po ito, yung tunay na makadiyos. Ano po, na yung katulad nga po ng ating Panginoon, sa mga panunukso, ano po, binigyan siya ng mga offer ng demonyo, ano po. Sa una nga, sabing ganon, talagang anak ka ng Diyos. Ba't di mo gawing tinapay yung batong yan? Sa atin pong kapanahunan, sa atin pong pang-araw-araw na buhay, ano po, madalas po, kay mayaman ka, kay mahirap ka, nakakaluwag ka, nagigipit ka. Ang mga tukso pong yan, lagi pong nasa harap po natin, nandyan po yan. Bakit? Kasi po, minsan po, ang sarili na po natin eh. Yung sarili natin na, sabi nga, makasarili, yun na po yung ginagamit po ng demonyo upang tayo po magkasala, ano po. Huwag na po natin hanapin yung demonyo kung saan-saan, ano po. Sabi po ang atin pong makasariling pagkatao, sarili, isa na po yan. Sabi nga po, kaya sabi ng Panginoon, no, umahal mo ako, itakwil mo ang iyong sarili.
Pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka. So, ibig sabihin niya pong sarili natin na yan, huwag na po na tayo maghanap ng demonyo literal, ano po. Yan na po yan. Nasa pang-araw-araw po, laging nasa harap po natin para tayo tuksuhin sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya naman niyayaya po tayo ng paksa natin na maging tunay na makadiyos. Ano ba yung gagawin mong tinapay ang bato, ano po? Kasi ang gusto po natin magiging madali eh. Ano po? Ayaw po natin ng hirap. Yun po ang nakasanayan ng tao sa kanyang makasariling pamumuhay. Ano po? Ayaw niya ng mahirap. Kaya gusto niya madali. So, kaya yung tinapay ay yung bato, gagawin niyang tinapay sa anumang paraan. Ano po? Hindi sa paraan ng Diyos, kundi sa kaparaanan ng demonyo. Ibig sabihin, ang nag-uutos po hindi na yung Diyos. Kaya nakita po natin ng ating Panginoon, inuutusan pa siya ng demonyo. Ano po? Pero dahil nga po siya'y nag-aral, may angking karunungan ng Panginoon, sabi nga po yung ganung klase ng panunukso, pwede po nating ma-counteract sa ating sarili. Kaya tayo po sa ating pag-aaral na ito, ano po, tinuturo po ang Ebanghelyo, ang mga pag-aaral po, ang mga pagtuturo ng ating Panginoon upang yung mga offer, mga ano na yan, mga panunukso ng demonyo, yung sinasabi nga na, dinala pa sa taluktok ng bundok ng ating Panginoon, pinakita ang karangyaan ng daigdig. Yan. Tayo po, madalas tayong dalhin ng ating mga sarili sa ganyan, ano po. Yung ating isip, napunta sa isang pangarap, nangangarap ng napakatayog, ano po. At sa pangarap na yan, halos, hindi na natin nakikita yung kapwa natin para lang marating natin yung pangarap na yan. Na siyang tinuturo ng demonyo sa atin na puntahan natin. Bakit? Doon sa pangarap na yan, magkakaroon ka ng kapangyarihan. Magkakaroon ka ng karangalan. Ano po? Magkakaroon ka ng salapi. Salapi, Ano po? karangyaan. Karangyaan. Kung gugustuhin mo yan, sabi nga sa kaparaanan ng demonyo, makukuha mo yon. Kaya lang sabi nga po, ang kaparaanan ng Diyos ay daan ng pagtitiis. Kamukha na sinabi ng ng ating kapatid kanina, di ba ang isang makadiyos ay patiisin. So, andun po tayo lagi sa tinatawag na pagtitiis. Sa paksa po ng ating paglalakbay sa daan ng pagtitiis, sa daan ng ating Panginoong Kristo, sabi nga po, may kaugnayan po ito sa atin pong Ebanghelyo kanina po, sapagkat sa 5 araw na lang po at Kapaskuhan na, ano po. Na dito po sa Ebanghelyo kanina po, kung nagsimba na po uli kayo sa atin pong misa kanina, dinaluhan, narinig po nating binasa ang Ebanghelyo at doon po binati ng Mama Mary si Santa Isabel, at pagkatapos sumigaw naman si Santa Isabel ng pinagpala ang bunga ng ipinagkaloob sa akin ng Panginoon na siya'y dalawin, ano po, at lumukso yung sanggol sa kanyang sinapupunan. At doon yung nabigkas ni Santa Isabel yung pananalita na, aba, puspos ka ng biyaya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Na yun po ay nakapaloob po sa panalangin po na Santo Rosario. At dito po, ipakikilala po natin ang panalangin Santo Rosario na siya pong iniaalok po ng ating mahal na ina sa lahat ng kanyang pagpapakita na dasalin ng bawat Kristiyano, ng bawat binyagang Kristiyano. Sapagkat ito pong panalangin to, sabi nga po, tanging panalangin na makapagliligtas po sa mga kaluluwang nasa purgatorio at higit sa lahat sa atin pong mga naghahangad ng buhay makadiyos, ano po, para po tayo ay magkaroon ng ng panangga dun sa hibo ng demonyo na patuloy po tayong tinutukso upang tayo po ay mailayo sa tunay na daan ng kabanalan, ano po. Sister Merly, pakiano nga po Santo Rosario, ano po ba yung dasal na yan? Ano po ba yung nagagawang kahalagahan yan sa buhay ng tao, yung Santo Rosario? Kasi po ang pagsasanto Rosario, pag pinagninilayan po natin yan, yan na po ang buhay ng ating Panginoon sa Kristo. Antabay po ang ating mahal na Birhen. At yan din po ang inihingi sa atin ng ating mahal na ina, sapagkat ang pagkakaalam po natin na ang Santo Rosario, siya po yung lubid ng kaligtasan.
napaka-importante po yung magrosaryo tayo dahil yan po yung pag pinagdadasal po natin yun, nagtitiis po tayo. Yun ang tunay na pagtitiis. Kasi po, dapat po pag nagdarasal po tayo ng Santo Rosario, nakaluhod po talaga tayo. Pinagninilay-nilay po natin ang mga misteryo. Sa pagtitiis po natin yan, siyempre po, ang karunungan ng Diyos binubuhos po sa atin ang mga misteryo na dapat po nating malaman, pinagkakaloob po natin. Kasi pag wala po tayong pagtitiis, hindi natin po inaalam ang mga misteryo, ang mga pagninilay sa mga misteryo ng Santo Rosario, hindi po talaga natin makakamit yung mga minimithi po natin para sa tagumpay ng ating kaluluwa. So, yan po yung kahalagahan ng Santo Rosario, ano po? Kaya po sa pagpapakita po ng ating mahal na ina, mga aparisyon po ng ating mahal na ina, lagi po niyang itinuturo yung pananalangin ng Santo Rosario, ano po? Kasi po ang Santo Rosario, sabi nga po, nabanggit po ng ating kapatid, ano po, ito yung pagpasok sa buhay at sakripisyo at pagsasama ng ating Panginoon at ng ating mahal na ina, ano po? Doon po sa pananalangin ng Santo Rosario, isa pong mabisang makapangyarihang dasal na tangi pong makatutulong sa atin upang tayo po ay mailayo sa hibo ng demonyo, ano po? Kaya po sa litanya po ng Santo Rosario, ano po? Doon po binabanggit po na dahil po si Mama Mary po nagbigay niyan ayon sa pribadong pahayag sa ating ilang simbahan, ano po ang isa sa mga titulo ng ating mahal na ina? Inang dinalapitan ng masama, ano po. Kaya po si Mama Mary po sa atin pong kapanahon ito ay taglay-taglay po niya ang kabuuan po ng buhay at pagtitiis ng ating Panginoon sa ngalan ng Santo Rosario na atin pong pinagdinilayan, ano po. Sa ating nga pong kapanahon ito na punong-puno po ng kaabalahan, ano po. At sabi nga po, napakarami na po ng pagbabago sa mundo na ating ginagalawan, ano po. At sabi nga po, di na natin malaman kung saan tayo pupunta para po huminga kahit papaano, ano po. At may binabanggit nga ang ating kapatid kanina sa banal na kasulatan na yung tinatawag na isolation place, no. So, saan ka naman pupuntang isolation ngayon? Yung ba? Na lugar, ano po. Kahit saan ka magpunta, napakaraming tao, ano. Hindi, kumbaga, tanging sa kabundukan na lang siguro, ano. Ano naman gagawin natin doon? Doon tayo, mag-ermitohan tayo doon. So dito na sa ating paksa, sa spiritual nating pamumuhay na ito, bubuo tayo ng isang spiritual na isolation, di ba? O isolation. Ano po? Yung tayo laging manalangin at maglakbay sa mga misteryo ng Santo Rosario upang mapasok natin ng isang ilang sa ating pagkatao, sa ating kaluluwa. Ano po yan? Pumapasok po tayo sa kaibuturan ng ating konsensya. Yan po yung isolasyon ng ating, maaari po nating puntahan ngayon sa ating pong kapanahonan, mga ginigilo naming tagapakinig. Ano po, kayo po naandyan, hindi na po kayo makaalis sa bahay nyo halos dahil sa dami po ng mga obligasyon ninyo sa buhay. Ano po, pumasok po kayo sa kaibuturan ng inyong konsensya at doon po makakausap niyo po yung ating Panginoon dyan sa pamamagitan po ng pananahimik at pananalangin po ng Santo Rosario. Yan po isa sa mga paanyaya po sa atin. Tapos lalo po sa ating pong ebanghelyo ngayon, ano po? Yan, alam niyo po yung pananalita ni Santa Isabel, ano po, na sinasabi niya na pinagpala naman ang yung anak na si Jesus. Yan po yung mga galing po na pananalita po yan. Ito po binigkas ni Santa Isabel sa ngalan po sa simbuyo po ng Espiritu Santo. Kaya po ang ating pong mahal na ina, sa panahon po natin, sabi nga po nila, hindi naman nakasulat sa Bible yan si Mama Mary nyo, hindi po. Hindi nga po siya nakasulat sapagkat ang kanya pong pagkikipag-ugnayan ay hindi pa po nasusulat. Bagamat meron na pong mga bahagi ng banal na kasulatan na nagpapahayag kung sino siya, ano po. Subalit ang kanya pong tuwirang pakikipag-ugnayan sa tao sa kapanahonan po natin ngayon ay hindi naman po maitatatwa sapagkat libo-libo po ang mga naging saksi ng kanya pong pagpapakita at pagpapahayag na dapat gawin ang pananalangin ng banal na Santo Rosario o panalangin ng Santo Rosario. At kaya nga po tayo pong mga Kristiyano Katoliko, nagsasagawa po tayo sa abot po ng ating makakaya
ng tinatawag na krusada ng pananalangin ng rosaryo sa mga bahay-bahay kahit na po medyo mahirap pong gawin. Pero kailangan po nating pagsumikapan sapagkat ito po ang panahon na tayo po ay tumulong sa ating mahal na ina sa kanya pong gawain na si Kristo po ay buhayin sa pamamagitan po ng Santo Rosario sa bawat tahanan. At kasangkapan po itong pagpapakilala po ng ating himpilan po ang Radyo Maria Philippines. Ano po? Ito po malaking tulong po sa atin bilang mananampalataya. Ang panalangin Santo Rosario po ay ating maipahayag sa mga bawat tahanan. At medyo po nagkukulangan na po tayo ng oras. Meron pa ba tayong oras, Sister Marjorie? Okay na po, okay na po. So, sana po sa atin pong mga natalakay, ano po, bibigyan po natin uli ng konting karagdagan po ito sa susunod po nating mga tatalakayin sa susunod na linggo. Ano po, itong parting to, dudugtungan natin ng konti mga minamahal namin taga-subaybay. At muli po ay nanyayahan na lang po namin kayo na kami po ay inyong sundan sa susunod po naming mga episode na tatalakayin. Pansamantala po, ano po, magpapasalamat po tayo. Inaanyayahan po namin kayo na bisitahin ang aming Facebook page na pinamagatang Mistisismo. Paki-like labang po at makikita na po ninyo ang aming mga talakayan. Ganon din naman po sa youtube.com. I-search lamang po natin ang title ng aming paksa o yung paksa na gusto nyo pong mapakinggan at lilitaw na po doon. Pakihanap lamang po ang logo ng Radyo Maria. Maraming salamat po. Meron din tayong sa YouTube pa rin yung Mystical Action ng tsaka Domestic Church. At meron din tayo kung sakasakali sa mga gustong maragdagan din ng magdugtungan ng kaalaman. Meron tayo pong Rosary Savior sa Facebook. At muli po kami po yung mga nagpapasalamat sa mga sumusuporta po sa ating pong himpilan, ano po, at sa lahat ng mga programa po nito. Sa ating pong mga masugid ng mga taga-subaybay, saan mang sulok kayo ng mundo, ng probinsya po natin at ng ating kapuluan. Maraming salamat po sa inyong pagsusuporta po sa ating pong himpilan. At muli po, sa ngalan po ng Radyo Maria at ng programa Mistisismo, kami po ay nagpapasalamat at nagpapaalam pansamantala at hanggang sa muli po sa ating pong programang ito. Dito po sa himpilan ng ating mahal na inang Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sumayin niyo po lahat ng kapayapaan. Sumayin niyo rin.